Update! There you go, sina Demi Moore, Fernanda Torres, Cynthia Erivo, Mikey Madison at Carly Sofia Gascon ang mga maglalaban-laban para sa Best Actress category ng Oscars ngayong taon. Sina Nicole Kidman, Pamela Anderson at Angelina Jolie, sad to say, nilaglag sa finals. Elbow malala. Sayang. Si Carly Sofia Gascon ang kauna-unahang transgender woman na na-nominate sa Best Actress category sa Oscar. Doon palang panalo na eh. Congrats ma! After ni James Dean, si Timothée Chalamet ang pinakabatang aktor na nagkaroon ng multiple nominations sa Oscar para sa category ng Best Actor. At syempre, kung manalo siya dito, siya rin ang tatanghalin sa pinakabatang nakatanggap ng parangal na ito. Diretsahang dininay ni Jennifer Aniston ang balibalitang may namamagitan raw sa kanila ni dating US President na si Barack Obama. Colorks. Robert Pattinson at Direk Bong Joon-ho natagpo ang nagmumukbang sa Seoul, South Korea noong media conference ng pelikula nilang Mickey 17. Sarap! Eras Tour ni Taylor Swift ang tatanghaling The Tour of the Century ng iHeartRadio Awards ngayong taon. Ay oo naman, well deserved. Album cover ng solo debut album ni Jennie na Ruby inilabas na. At isa sa makakakolab niya dito, si Dua Lipa. It's official, si Rosé na ang kauna-unahang K-pop artist na nagkaroon ng #1 song sa global chart ng Apple Music's Top 100. Apate, pate, apate, pate, Collaboration ni Lisa, Doja Cat at Rain na Born Again ilalabas na next month. Si SZA ang isa sa makakasama ni Kendrick Lamar na mag-perform sa Super Bowl ngayong taon. Bibigyan ng parangal ang ating theater superstar na si Lea Salonga sa 91st Drama League Awards na gaganapin sa New York ngayong taon. Congrats, Coach! OG Pinoy a cappella singing group na The Company tuluyan ng umalis sa X na dating Twitter dahil hindi na raw nag-aalay ng kanilang mga moral at prinsipyo sa nasabing social media platform. Inekis na talaga yung X. Sports drama na pelikula ni Maris Racal na Sunshine ipapalabas at posibleng manalo sa Berlin International Film Festival ngayong taon. Congrats, be! Singil sa pag-akyat sa Mount Everest magtataas na. So yung dating sinisingil nila na $11,000 magiging $15,000 na ngayong September. Humihingi ng tulong pinansyal ang presidente ng The Louvre Museum sa gobyerno ng France para ipaayos ang mga water leaks at ang mga naghihingalo at luma ng fasilidad sa loob ng museo na aabot ng $525 million. Makakatanggap ng lawsuit settlement si Prince Harry na aabot sa $12 million at isang apology mula sa British tabloid na The Sun na kinasuhan nila ng intrusion at invasion of privacy. Si Ichiro Suzuki ang kauna-unahang player sa Japan na mapapabilang sa Baseball Hall of Fame ngayong taon. Sugoi desu ne. Omedetou gozaimasu, Ichiro-san. It's official, White Lotus Season 4, kasado na. Yes! Patuloy pa rin na dumarami ang mga advertisers na nagpo-pull out ng kanilang mga sponsorship sa Fuji Television dahil sa skandalong kinasasangkutan nito. At sina Kai Masahiro na isang sikat na TV personality at dating miyembro ng SMAP at ang main character sa nasabing skandalo ay inanunsyo na ang resignation sa show business. Binuhay muli ng mga scientists ang kauna-unahang AI chatbot sa buong mundo na Eliza pagkatapos gamitin ang isang 60-year-old computer code. Buti na lang gumana. Galing. Isang veterano aktor mula sa Singapore na biktima ng isang romance scam ang pumunta kay Erwin Tulfo para isumbong ang isang Pinay na nambudol sa kanya ng 1.5 million pesos. Kawawa naman si Lolo. At Senator Risa Ontiveros, sinagot ang paratang na nakakabudol daw yung Senate Bill 1979 niya or yung Sex Ed Bill or yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ang totoong nakakabudol is yung mga politikong makajus kunwari pero kakampi at tagapagtanggol naman ng mga korap. Ew!